Ito'y galing kay kay James Zwingli. Sabi niya, sila Lapu-Lapu nga eh. Ayaw niya ng relihiyon ni Magellan, Katoliko. Kaya nagpatayan sila. Mali. Hindi pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan ng dahil sa relihiyon. Ngayon, ating babasahin dito kung totoo ba na pinatay. Tingnan nyo dito ha. Totoo ba na pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan ng dahil sa relihiyon? Ang sagot, hindi eksaktong tama na sabihing pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan dahil lamang sa relihiyon. Ang nangyari ay mas komplikado. Una, noong Abril 27, 1521 naganap ang labanan sa Mactan, kung saan natalo at napatay si Ferdinand Magellan at ilan sa kanyang mga tauhan. Si Magellan ay nakialam, ito pangalawa, si Magellan ay nakialam sa alitan ni Lapu-Lapu at Raha Humabon. Ayon sa mga salaysay ng mga ekspedisyon, hiniling ni Magellan kay Lapu-Lapu na kilalanin ang kapangyarihan ni Humabon at ang otoridad ng mga Espanyol. Pangatlo, may elementong panrelihiyon dahil bahagi ng ekspedisyon ng pagpapalaganap ng Kristyanismo at nais ng mga Espanyol na mapasunod ang mga lokal na pinuno sa kanilang kaalyadong si Humabon. Ngunit ang agarang dahilan ng labanan ay higit na may kinalaman sa politika, kapangyarihan at pagtanggi ni Lapu-Lapu na pasakop kaysa sa simpleng pinatay niya si Magellan dahil Katoliko si Magellan. Mahalaga rin, hindi si Lapu-Lapu mismo ang tiyak na nag-iisang pumatay kay Magellan. Ang mga salaysay ng ekspedisyon ay nagsasabing sinalaki siya ng mga mandirigma ng Mactan at napatay sa labanan. Ang eksaktong taong pumatay sa kanya ay hindi tiyak. Marami kayong pinagsasabi na hindi suportado ng Bible scholar. Puro kayo private interpretation. Si Rizal tinawag na irehe ng mga praile dahil tahasang sinasalungat ang mga pari sa kanyang mga isinulat na libro. Ayaw bawiin kaya pinapatay si Rizal. Mali na naman. Dami talagang palpak ninyo, James Zwingli. Si Rizal pinapatay dahil ang mga Pilipino inaabuso ng mga Kastila. Kaya si Jose Rizal sa kanyang aklat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, gumagawa siya ng nobela, drama. No? Nobela yun eh. Drama. Tapos yung kanyang karakter inilalagay niya doon kay kay yung karakter doon na sinong karakter na yun yung nilalagay niya doon. Kalimutan ko yung niya na yung Ibarra. Si Ibarra. Nalagay niya kanyang karakter kay Ibarra. Tapos yung mga kaganapan doon sa kanyang aklat na Noli Me Tangere, yun ang nangyayari sa reality ng mga Pilipino. Kaya kapag nababasa ng mga Pilipino, nagigising sila. Para bang yung dati inapi-api, namulatan na hindi na tama ito. Kailangan tayo mag-aklas ngayon, kaya nabuo yung KKK ni Andres Bonifacio. Yun ang reason doon. Kaya galit na galit ang mga praile, mga Kastila yon, no? Mga praile na tawag na sa mga Kastila, mga Pilipinos, Indio. Sabi nga ni sa pelikula ng si Rizal, Indio, maliliit pa lang mga Indio. Ba't kayo nananakop ng bansa ng Indio? Yeah, di ba? Wala talaga silang wala talagang batayan ng kanilang Panama. Tama si Kaburnok, hindi suportado ng mga Bible scholar ang kanilang mga paliwanag. At walang Bible scholar na nagsabi ng total apostasy. Wala yon. Sabi dito ni Vangelo de Cristo, bakit Katoliko ayaw ebanghelyo may halo theology? Sino pinangtalingan ng theology?
Para ako nagbabasa ng liham ni ano liham ni Barok. Bakit Katoliko ayaw Ebanghelyo? Parang parang Tarzan, parang lingwahe ni Tarzan to. Ang Katoliko nagtuturo yan ng Ebanghelyo. Katunayan, bawat misa may pagbabasa ng Ebanghelyo. Kaya wag mong sabihin na ayaw ng Katoliko ang Ebanghelyo. Sabi niya, saan mababasa kulang ang Ebanghelyo? Okay, itanong mo yan sa naringgan mo na nagsabi, kulang ang Ebanghelyo. Kung kanino mo narinig na mga ngaral na nagsabing kulang ang Ebanghelyo, silang tanungin mo, saan sa Biblia, saan mababasa na kulang ang Ebanghelyo? Ang sinasabi namin dito, kulang ang Biblia. Yan na. Kulang ang Biblia. Maraming kaganapan sa mundo, hindi na nai-record ng Biblia. Kaya kung gusto nyo talaga ng katotohanan, huwag kayong Bible alone. Ha? Dahil maraming kaganapan sa mundo, hindi na i-record ng Bible alone. Sabi niya, saan mababasa katekismo ipamuhay natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Wala rin kaming turo na ang katekismo ang gagamitin para mabuhay ng walang hanggan. Ang katekismo yan ang aming koleksyon sa lahat ng katuruan na nasa Biblia. Nandoon sa katekismo yan. Halimbawa, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116. Yung iwasan ng lahat ng mga divination, occultismo. Nasa Biblia naman yan Pero wala kang mabasa letra por letra. Pero kung babasahin mo sa Deuteronomy 18:10, doon, occultismo yun. Bawal yun. Ano pa? Sa Catechism of the Catholic Church, the honor paid to the sacred images sa 13:21 yata yon. The honor paid to the sacred images is the respectful veneration and not the adoration due to God alone. Respectful veneration, nasa Biblia yun. Ginagalang ng mga Israelita ang kaba ng tipan at ang ribulto na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Ginagalang yon. Hindi naman binabasag yun. Nasa Biblia yun. And not the adoration due to God alone. Hindi naman namin tinuturo na Diyos ang mga ribulto. Biblical din yon. Sabi niya, ni Vangelo di Cristo, may libro bang Diyos? Meron. Meron siyang libro. May tinatawag na The Book of Life at may tinatawag din na The Book of Living Creature. Yon. The Book of Living Creature. Hindi ang Biblia. Bakit? Ito yung kanilang batayan Isaiah 34:16. Search in the Lord's Book of Living Creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing, and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so. He himself will bring them together. 17. It is the Lord who will divide the land among them and give each of them a share. They will live in the land age after age, and it will belong to them forever. Basahin nyo 34, simulan nyo sa sa 1 to 17. Mga hayop ang tinutukoy dyan. Kaya yung 16, Book of Living Creature. Kaya nga din nila may paliwanag yung kaya sa Tagalog, kung basahin mo yung sa Tagalog, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Sabi nila, Biblia daw yan.
Okay, granting, Biblia yan. At inyong basahin. So, basahin mo sa Biblia. Kahit isa sa mga ito. Anong mga ito? Biblia? Talata? Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila. Sinong sila? Biblia? Ha? Pinisan sila ng kanyang espiritu. 17. At kanyang pinagsapalaran at binahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sinong kanila? Biblia? Ha? Kanyang kamay sa kanila sa pamamagitan ng pising panukat. Kanilang aariin magpakailanman. Sinong mag-aari? Biblia? Sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon. Sinong tatahan doon? Biblia? Kaya talaga mali talaga unawa nila. No? Kasi nag-conclude. Minsan may tumawag sa akin na MCGI, tinanong ko dyan, tuloy natin. Ang sabi ba naman ng MCGI, ang verse 17 ay iba ang tinutukoy. E gayong korekta. Kaya nga, at kanyang pinagsapalaran. At ibinahagi ng kanyang kamay. At basahin sa magandang balita Biblia. Verse 16. Sa aklat ni Yahweh hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila'y hindi mawawala. Sinong kanila? Biblia? Bawat isa'y mayroong kapareha. Sinong may kapareha? Biblia? Sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kukup-kup sa kanila. Sinong kukup-kupin niya? Biblia? 17. Siya na rin ang nagtakda ng kanilang titirhan. Sinong titira? Biblia? At nagbigay ng kanilang lugar. Doon na sila titira magpakailanman. Sinong titira doon magpakailanman? Biblia? Iya talaga maliunawa. Ibang salin ng Biblia naman. Ang salita ng Diyos. Verse 16 uli. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Hayop pala eh. Bakit sinasabi nila Biblia daw? Hayop na yon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sinong kanila? Mga hayop. 17. Siya magbibigay sa mga hayop ng lupa na kanilang titirhan. Mapapasa kanila ito magpakailanman at doon sila titira magpakailanman. Hindi pala Biblia. Kaya yung dating daan na nagsabing Biblia yung aklat ng Panginoon dyan, tinanong ko siya. Pagdating sa verse 7 din, sabi na niya, hindi daw konektado, hindi daw magkarugtong. Iba daw ang tinutukoy. Na binasa ko mura 11 hanggang 17. Sabi niya, hindi ginamit ni Soriano 11 to 15. 16 lang. Yun. Dinabooking na mali talaga ang turo ni Eliseo Soriano. Meron bang dating daan dyan na may ipagsubukan? Wala naman siguro. At wala pang naka-raise hand sa ating sa ating mga taga-tanong. So basa muna ako ng comment dito Hindi natin mga comment nila dito baka
Sabi ni Willie Lopez, Catholic Church founded by God, kailanman di tumalikod. Read John 6:66. Peter did not. Okay, Matthew 16:18-19. Authority. Yun. Ito naman si si Inam Kent de la Cruz. Si Rizal nga, pari ng nagpapatay at kasabwat para patayin si Rizal. Kasi kritiko ng mga praile at katolisismo si Rizal. Mali. Mali na naman. Ano ba naman kayo? Sino bang tagapagturo ninyo? Ha? Sino bang tagapagturo ninyo? Hindi si Rizal kritiko ng katolisismo. Dahil siya mismo, katoliko. O, ilabas natin yung ilabas natin yung ebidensya na si Rizal mismo ay katoliko. Ano bang sinabi ni Jose Rizal? Ito. Ano sinabi ni Jose Rizal sa kanyang na nai-record ng The Manila Times noong December 1953? Ito. Yan. Yan nyo Sabi ganito. Jose Lopez del Castillo sa kanyang artikulong Rizal's Last Day na nakalathala sa The Manila Times December 30, 1953. The retraction of Dr. Rizal is a controversial document. It reads as follows. Anong sabi ni Jose Rizal? I declare that I am a Catholic. Saan sabi ni Jose Rizal? I declare that I am a Catholic. Tapos kritiko ng Katoliko, sinungaling ang mga tagapagturo ninyo. Ha? Mga sulpot, tagapagturo ninyo sinungaling. Kritiko daw ng Katoliko si Rizal. Anong kritiko? Kritiko ba yan? Siya ay kritiko ng mga abusadong mga Kastila. Hindi ng Katolisismo. Tuloy, I declare that I am a Catholic and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. I retract with all my heart anything in my words, writings, publications, and conduct that has been contrary to my character as a child of the church. I believe and profess what it teaches. I submit to what it demands. Tapos sasabihin nyo, kritiko ng Katolisismo? Sinungaling ang mga tagapagturo ninyo? Ha? I believe and profess what it teaches. Tapos sasabihin nyo, kritiko? As I submit to what it demands. Tapos sasabihin nyo, kritiko? I abominate masonry as an enemy of the church and as a society prohibited by it. The diocesan prelate as the superior ecclesiastical authority may make this manifestation public. Hindi siya takot na i-public yung kanyang yung kanyang sinulat. Tapos sabihin nyo, kritiko ng Katolisismo? Ha? Kayo talaga? I declare this spontaneously in order to repair any scandal which my acts may have caused, and so that God and man may pardon me. Manila, December 29, 1896. Signed, Jose Rizal. Tapos sasabihin nyo, kritiko siya ng Katolisismo, sinungaling yung tagapagturo ninyo kung sino man yan.